Tayo po'y dumalangin. Mabudakilang Diyos, amang banal sa pangalan ni Jesus, mahal na Panginoon, maraming salamat sa biyaya mo sa amin. Sa araw-araw, mahal na Panginoon, sa higit sa araw na ito, sa paglangis mo sa iyong banal na gawain, mula kanina sa joyful at solemn mo Diyos, maraming salamat, mahal na Panginoon, at sa mga buhay na patutuo, nagluwalhati ng iyong pangalan, na itaas ang iyong dakilang pangalan, maraming salamat o Diyos. At yun din po sa mga awitin ng Adults Choir, Pioneers Choir, at ng Children's Choir, Youth Choir, mahal na Panginoon, na iyong nilangisan. Maraming salamat na nakaabot dyan sa trono ng biyaya o Diyos. At maging sa aming pagbibigay, mahal na Panginoon, binabalik mo sa amin ng bilyon beses, O God. Maraming salamat din, mahal na Panginoon, at narito kami muli upang pakinggan ang iyong salita na sa ganang akin, wala akong magagawa, O Diyos. Patawarin mo po ako sa lahat ng aking mga pagkukulang, bigyan mo ako ng malinis na puso. Mangusap ka sa amin, mahal na Panginoon, ihayag mo sa amin iyong katuwiran. Takpan mo ako na iyong kapangyarihan sa pangalan ni Jesus. I bind the power of darkness. Unbelieving those hindrances cast out in Jesus' name. Amen and amen. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. At magsabi, praise the Lord. Amen. Unang-una, ako'y nagbibigay ng mataas ng pagpupuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pagpapasalamat sa ating dakilang Diyos na buhay, sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Pangalawa, doble paggalang at respeto sa tao ng Diyos, sa ating beloved Honorable Pastor Evangelist Willie Estrada Almeda, the end-time prophet of living God. Amen, praise God. At di natin malilimutan, mga ginintuang turo at aral na iniwan sa atin natin, beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. Amen, praise God. Maging kanilang mga anak, beloved Almeda children, kanilang mga apo, manugang, great-grandson, amen, sa ating mga beloved minister, amen, praise the Lord. Magandang hapon po, dito po sa dako ng Rosario, Batangas Outreach, amen. Maging sa ating mga televiewer, amen, sa ating co-preachers, kamanggagawa sa Diyos, amen, sa ating mga instrumentalists, sa ating choir, finest, adults, children's choir, youth choir, amen, praise God, sa ating control, at sa inyo po mga kapatid na nagpaunlak ng panawagan ng Diyos sa ating mga baguhan, at sa ating lahat, mga minamahal, maging sa aking pamilya, magandang tanghali po sa ating lahat. At magsabi, praise the Lord. Amen. Praise God. Tayo po'y mag-aaral, mga minamahal, upang malaman natin ang ating kaligtasan. Amen. Maraming Kristiyano, mga minamahal, matagal na pero napapabayaan ang kaligtasan. Amen. Ang sabi ng Biblia, by grace we're saved. Amen. Sa biyaya tayo nangaligtas. Amen. Hindi dahil tayo matalino, magaling, professional, doktor o anuman, guro o anuman, o presidente o hari. Hindi po. Hindi sa ganong kapamaraanan tayo maliligtas. O dahil ikaw ay mabuting tao, mabait na tao, amen, hindi gumagawa ng masama, hindi pumapatay, hindi nagnanakaw, matulungin sa kapwa, hindi pa rin sa ganong paraan ang kaligtasan. Amen. Maunawaan niyo, mga minamahal, ang kaligtasan ay makukuha na ibinibigay na libre ng mahal na Panginoon. Libre yun, walang bayad. Amen. Ang sabi ng Biblia sa Ephesians chapter 2, verse 8 and 9, pakibasa po. Dito po sa aklat ng Efesyo, Kapitulo 2, talatang 8 hanggang 9. Sapagkat sa biyaya kayo'y nangaligtas, sa pamagitan ng pananampalataya, at ito'y hindi sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. 9. Hindi sa pamagitan ng mga gawa, upang ang sinuman ay huwag magmapuri. Amen. Magpalain ng ating dakilang Diyos ang kanyang salita. For by grace are ye saved, through faith. Amen. And that not of yourself. It is the gift of God, not of words, lest any man should. Amen. Boss. Amen.
Para ang tao, mga minamahal, walang may pagmamalaki sa Diyos. Kaya ginawa ng mahal na Panginoon ang kaligtasan na libre. Amen? Hindi pwedeng pupunta ka sa langit dahil ikaw ay doktor. Amen? Pupunta ka sa langit dahil ikaw ay engineer. Pupunta ka sa langit dahil ikaw ay hari. Hindi po. Amen? Kaya mapalad ang isang tao kapag nakasumpong ng kaligtasan, sapagkat ibinibigay ito ng Diyos na libre. Katulad ng karamdaman, cancer, TB, leukemia, diabetes, mga cancer, mga karamdaman na hindi pinagagaling o nahirapang magpagaling ang ospital, lalo na mga ketong. Amen? Pero sa Diyos, ibibigay sa iyo ng libre pagagalingin ka ng mahal na Panginoon. Amen? Hindi dahil ikaw ay magandang lalaki o magandang babae para maligtas. Hindi po. Ang kailangan ng kaligtasan ay binabahagi ng Diyos na libre. Amen? Amen? Lahat magsabi, praise the Lord. Kaya libre ito, mga minamahal, siya mismo ang nagsakripisyo sa krus ng Kalbaryo. Ibinigay niya ang kanyang sarili para sa ating lahat. Tatandaan natin, mga minamahal, ibinigay ng mahal na Panginoon sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak ang kanyang sarili para sa ating lahat. Amen? At magsabi, praise the Lord. So, ganun na lamang yung pagsinta ng Diyos sa sanlibutan. Ibinigay ang sarili bugtong anak upang ang sino man sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, bagkus magkaroon ng buhay na wala hanggan. Amen? Kaya nga bawat isa sa atin, mga minamahal, panghawakan natin ito. Wag natin itong pababayaan. Mahirap mawala sa kamay ng Diyos. Ang sabi ng Biblia, isang kahindik-hindik na bagay ang mahulog sa kamay ng Diyos. Kaya wag natin pababayaan ito. Pag ito'y dumating sa atin, tanggapin natin ng buong puso ito. Ipamuhay natin ang nais ng Diyos sa atin. Kung may trials, mga minamahal, lalo kang magsumiki, lalo kang lumapit sa banal na gawain ng Diyos, upang ang Diyos tulungan ka sa iyong pagsubok. Amen? Amen? Kasi pagka may pagsubok umatras ka, paano ka matulungan ng Diyos? Tandaan niyo, mga minamahal, lahat ng trials kayang-kayang resolbahin ng Diyos. Amen? Kayang-kaya niya, walang imposible sa Kanya. Magkaroon lang tayo ng tiwala sa Kanya. Maniwala ka na ang Diyos nating natuklasan ay buhay at makapangyarihan sa lahat. Amen? Palakpakan natin ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Tingnan niyo itong versikulong to. Ephesians Kapitulo 2, versikulo 5. Dito po sa sulat ni Pablo sa mga taga-Epeso, Kapitulo 2, sa talatang 5. Dito po sa 5. Bagamat tayo mga patay dahil sa ating mga kasalanan, tayo binuhay na kalakip ni Kristo. Sa pamamagitan ng biyaya, kayo'y nangaligtas. Amen. Tingnan nyo, bagamat tayo'y mga patay dahil sa ating mga kasalanan. So meaning, mga minamahal, patay pala tayo sa harapan ng Diyos bago natin siya makilala. Dahil sa ating mga maling ginagawa sa kasalanan. Meron tayong inheritance na kasalanan mula kay Eva at Adan. Meron tayong kasalanan na hindi natin nalalaman. Amen? Kaya nga sabi ng Biblia, bagamat tayo'y mga patay dahil sa ating mga kasalanan, tingnan nyo, ang sagot ng malapit, tayo'y binuhay na kalakip ni Kristo sa pamamagitan ng biyaya, kayo'y nangaligtas. Amen? Yung biyaya na ito ay napakahalaga. Dahil itong biyaya na ito ay nilakipan ng buhay ng ating mahal na Panginoon. Kasama ang buhay ng ating mahal na Panginoon sa biyaya na ito. Simula nung mabalubay siya sa krus ng Kalbaryo at namatay siya para sa sanlibutan, para sa mga taong tulad natin na magbabalik loob sa Diyos. Siya na yung naging alay. Amen? Kaya yung alay ng mahal na Panginoon yun ng sarili niya, huwag nating sasayangin. Amen? Amen? Kaya nga mga minamahal, binuhay tayo na kalakip ni Kristo
sa pamamagitan ng pananampalataya, yung faith mo. Yung faith mo, kinakailangan umingkrease. Paano mag-i-increase ang faith kung hindi ka sasamba? Amen? Faith coming by hearing, and hearing by the Word of God. Ito pa, hindi makikita yung faith dyan sa kapitbahay, sa palengke, sa tindahan. Amen? O sa kaibigan. Magkakaroon ka ng faith pag sumasamba ka. Pag sumasamba ka ng Miyerkules, Friday, Sunday, mag-i-increase ang iyong faith. Amen? Nais kasi ng Diyos magkaroon ka ng kaligtasan. Nais ng Diyos na lumakas ka. Pero ang tao, walibas ay as a human being, meron siyang nature na tamad. Amen? Amen? Meron bang ganun yung tao? Tamad sumamba? Ay, sa sunod na lang. Kakaay natin. Sa linggo na lang ako sasamba. Sabi ng Biblia, tinuro ng ating beloved honorable pastor, sasamba tayo 3 times a week. No? Sa isang linggo, 3 beses tayo sasamba. Parang kumakain, umaga, tanghali at gabi para mabusog at lumakas. Di ba? Subukan mo sa gabi ka lang kakain. Nanlalambot-lambot ka. Kaya kinakailangan kumain ka ng tama. Amen? Para maging malakas ka. Ganon yung faith. Laging makikinig ng salita ng Diyos upang lumakas. Para wag masayang yung biyaya ng mahal na Panginoon sa atin. Amen? Romans, Kapitulo 8, versikulo 23-25. Dito po sa aklat ng Roma, Kapitulo 8, talatang 24 hanggang 25, sapagkat tayo iniligtas sa pag-asa, datapwat ang pag-asa na nakikita ay hindi pag-asa. Hindi pag-asa, kaya't sino nga ang umaasa sa nakikita? 25, datapwat kung nagsisiasa tayo sa hindi natin nakikita, kung magkagayo hinihintay nating may pagtitiis. Ima. Pabasahin ko mga minamahal. Sapagkat tayo'y iniligtas sa pag-asa. Datapwat ang pag-asa na nakikita ay hindi pag-asa. Tingnan niyo, di ba? Iniligtas tayo sa pag-asa ng mahal ng Panginoon dahil may biyaya siya. Pero ang sabi, datapwat ang pag-asa na nakikita ay hindi pag-asa. Ano yung nakikita ang pag-asa na umaasa ka lagi? Amen? Kasi yung biyaya ng Diyos, kaya sino man ang umaasa sa nakikita, hindi, sabi ha, datapwat ang pag-asa sa nakikita ay hindi pag-asa. Kaya sino nga ang umaasa na sa nakikita? Sino? Yung tao. Yung tao umaasa lang sa nakikita. To see is to believe. Hindi po ganon ang faith. Amen? Ang sabi rito ng Biblia, datapwat kung ang nagsisiasa tayo sa hindi natin nakikita, kayo'y magkagayoy, hinihintay nating may pagtitiis. Yung bagay na hindi mo nakikita, na inaasahan mo. Yung bagay na hindi mo alam. Amen? Yung hindi natin nakikita. Halimbawa may problema tayo. Hindi natin alam kung paano masosolve. Pero umaasa ka na sa Diyos ay walang imposible. Amen? Yung pag-asa na yon, kalakip doon yung pagtitiis. Magtitiis ka. Amen? Ang pagtitiis na yun, gaganapin mo sa pamamagitan ng pagsamba. Samba ka ng samba, kahit may problema ka, ipinapanalangin mo lang, bagamat kaya mong lutasin, ibinibigay mo sa Diyos. Yun yung pag-asa sa hindi nakikita na ang mahal na Panginoon ang kikilos sa'yo. Amen? Kaya yung faith coming by hearing and hearing by the Word of God. Tignan mo? Pag nakikinig ka ng salita ng Diyos, lalakas ang iyong faith. Amen? Kaya yung pananampalataya mo, sasandig sa Diyos. Pag sumandig sa Diyos, ang Diyos ang gagawa at lulutas sa iyong problema. Naunawaan po natin, mga minamahal. Magsabing Amen. Kakaunti yata yung nandito sa araw. Magsabi, praise the Lord. Ayun, meron.
Kala ko nakatulog na kayo. Huwag mo na kayo tutulog, ha? At umaga ngayon. Romans 4:16, pakibasa mo. Dito po tayo sa sulat ni Pablo sa mga taga-Roma, Kapitulo 4, talatang 16. Dahil dito'y sa pananampalataya, upang maging ayon sa biyaya, upang ang pangako ay lumagi sa lahat ng binhi, hindi lamang sa nasa kautusan, kundi pati naman sa nasa pananampalataya ni Abraham na ama nating lahat. Ima. Dahil dito sa sa pananampalataya upang maging ayon sa biyaya. Yung pananampalataya dahil sa pagtitiwala mo, ganon, para maging biyaya yung blessing ng mahal na Panginoon sa atin. Upang ang pangako ay lumagi sa lahat ng mga binhi. Yung faith. Kailangan yung faith na ito maging matibay upang ang pangako ng Diyos sa iyo at sa binhi ng mahal na Panginoon mananatili. At sa susunod mo pang magiging binhi o loved ones. Hindi lamang sa mga kautusan, kundi pati naman na nasa pananampalataya ni Abraham na ang amang nating lahat. Meaning, maging katulad ni Abraham yung ang ating faith. Amen? Hindi umaatras. Amen? Kasi ang pananampalataya, napakahalaga. Ito po yung magdadala na sa langit. Amen. Ito yung magpapasok sa iyo sa langit. Pag merong, alibawa, naglilingkod ka sa Diyos, mabait kang tao. No? Pag hindi ka tapat, wala rin. Kailangan maging tapat ka. Kaya nakala 100% yung paniniwala at pagtatapat mo sa Diyos. Amen? Tingnan nyo, ha? Faith in Christ in death and resurrection. Hindi sa paggawa ng mabuti, o you can never earn your salvation. Hindi mo kayang iligtas mo yung sarili mo nang hindi ka lumalapit sa Diyos. Hindi mo kayang gawan ng paraan ng kaligtasan mo sa lake of fire, sa kamatayan, nang hindi ka nakakalapit sa Diyos, nang hindi mo tinatanggap yung biyaya niya. Yung biyaya niya na maniwala ka sa Biblia, sa kanyang salita, at yung grace niya na ibinigay, na siya ay nabalubay sa krus ng Kalbaryo, hanggat hindi mo siya tinatanggap, hanggat hindi ka naniniwala sa kanya, hindi ka maliligtas. Amen? Kahit milyong-milyon na yung perang ginastos mo, pagtulong sa kapwa. Kahit dolyar yan, milyong katao ang tinutulungan mo. Amen? Kasi yung kaligtasan, by grace, gift of God. Amen? Kinakailangan magkaroon ka ng lubos na tiwala sa Diyos at natanggap mo yung blessing ng Diyos, yung grace na biyaya niya. Amen? Kasi hindi lahat ng tao, mga minamahal, merong kaligtasan. Ito'y binabahagi ng Diyos, binibigay ng Diyos ng libre. Sino makakakuha nito? Yung susunod sa kanyang kalooban. Amen? Tandaan nyo, ang sino mang tao walang paniniwala kay Kristo, sa mahal na Panginoon Hesus Kristo, walang kaligtasan. Walang kaligtasan. Amen? Pangalawa, because of words. Ingat tayo dito. Beware of words. Yung once you're saved, saved forever, delikado to. Amen? Pag ang isang taong Kristiyano, ganito naging pamantayan niya, at nagkamali siya, nakagawa na siya ng kasalanan, nawala na siya sa paglilingkod sa Diyos, mawala na ang kaligtasan niya. Amen? Naunawaan po natin. Ito pa isa. Jesus plus good work equal salvation. Ang ganda, di ba? Ang ganda pakinggan. Parang tama, ano? Di ba? Napakaganda pakinggan. Pero ang totoo, ito'y mali. Wala sa Word of God yun. Basahin natin ang Biblia. 2 Corinthians chapter 11 verse 14. Makibasa mo. Dito po sa ikalawang sulat ni Pablo sa mga taga-Korinto,
Kapitulo 11, ang talata ay 14. At hindi katakataka, sapagkat si Satanas man ay nagpapakunwaring anghel ng kaliwanagan. Amen. Ibig sabihin, mga minamahal, ang sabi ng Jesus plus good word equals salvation. Once you're saved forever. Ito po'y blasphemous. Actually, satanic idea to eh. Hindi ito galing sa Biblia. Ang galing sa Biblia, yung grace ng Diyos. Amen? Doon ka magkakaroon ng salvation. Amen? Kaya ang sabi dito, 2 Corinthians chapter 2, at chapter 11, verse 14. At hindi katakataka, sapagkat si Satanas man ay nagpapakunwaring anghel ng kaliwanagan. Ang purpose niya para dayain ang tao, para iligaw ang tao. Ito mo, nakaguess na nating religion. No? Kahit anong reliyon mo, basta hindi mo tinatanggap ang mahal na Panginoon as a personal Savior, mawawalan ka ng kaligtasan, hindi ka maliligtas. Hanggat hindi ka nababautismohan sa pangalan ni Jesucristo, hindi ka maliligtas. Kung nabautismohan ka man, hindi ka nagpatuloy sa paglilingkod sa Diyos, wala ka rin kaligtasan. Kaya kinakailangan patuloy ka maglilingkod. Pag nabautismohan ka, i-ready mo ang sarili mo sa langit. Amen? Nandito ka pa lang sa lupa, tatanggapin mo na yung biyaya ng Diyos. Amen? Para madaya ang tao. Kaya kahit si Satanas, nagkukunwari yung anghel ng kaliwanagan. Salvation is found by grace of God. Jesus, ang mahal na Panginoon, is the true way of salvation. Amen? True way to enter to the heaven. Amen? Kaya pag kailangan mo to si Kristo kailangan mo sundin ang kalooban niya. Amen? Hindi naman mahirap sundin ang kalooban ng Diyos. Hindi naman. Saving faith must have works. Saving faith must have works. Dapat, may bunga ito. Yung pananampalataya natin, may bunga. Amen? Sabi ng Biblia, faith without work is dead. Amen? Yun daw pananampalatayang walang gawa ay patay. Yun yung bunga, yung gawa. Ano yun? Yung mabuting bagay ngayon. Yung mabuting bagay na ito, maglalakip lamang ito pag ikaw ay tumanggap na kay Kristo bilang sarili mong tagapagligtas at Diyos at hari ng iyong buhay at nabautismo ka sa pangalan ni Jesucristo, doon nalalakip yung mabuti mong gawa. Ka-counted na ito sa mga biyaya ng Diyos sa iyo. Hanggat hindi ka nababautismuhan, kahit mabuting gawa, hindi basta-basta maliligtas. Kinakailangan mabautismuhan. Amen? Mahalaga po ang bautismo. Amen? Lahat magsabi, praise the Lord. Yung works, yung trabaho, di ba? Halimbawa, nagtatrabaho tayo. Di ba, kumikita tayo, may bunga. Yan yung bunga, yung kita natin sa trabaho. Sa spiritual naman, yung hinahanap na bunga natin, yung pagsunod sa kalooban ng Diyos. Yung i-share mo ang biyaya ng Diyos sa tao. Amen? Para mamunga. Grace should not be abused. Yung daw biyaya, huwag abusuhin. Amen? Ito, tinanggap na natin to si Jesus Christ kasi maraming ganito Kaya nawawala yung anak ng Diyos, inaabuso nila yung biyaya na binigay ng Diyos sa kanila. Hindi nila binibigyang kahalagahan. Kinakailangan bigyan natin ng kahalagahan yung ginawa ng Diyos sa krus ng Kalbaryo. Amen? Naunawaan niyo po ako. Magsabi, praise the Lord. Naunawaan natin. Nabigyang kahalagahan yung sakripisyo ng mahal na Panginoon upang tayo man din ay mabiyayaang galing sa Diyos. Amen? Amen? Pag ito'y inaabuso, mga minamahal, inaabuso natin ang gospel dahil sa paggawa ng kasalanan, kawawa tayo. Parati tayo mahuhulog. Marati kang mawala sa kamay ng Diyos. Payag ka ba noon, isang araw hindi mo na alam? Isang araw yung mind mo reprobate na. Magulo na. Amen? Kaya pagka
inaabuso natin yung kalooban ng Diyos, bagamat naglilingkod tayo sa Diyos, gumagawa pa rin tayo ng kasalanan dahil sa sinful nature man, ay magagalit ang Diyos. Amen? Kailangan pag napagsisiyan na natin yung kasalanan, huwag na natin babalikan. Amen? Amen? Huwag natin puwersahin, mga minamahal. Kasi minsan nangyayari, no? Gagawa ng kasalanan. Tapos sasabihin, ay, mabait naman ng Diyos, patatawarin naman tayo. Di ba? Laging gagawin ng katwiran ng tao yon. Mga minamahal, naiipon yung kasalanan. Baka isang araw, tuwirin tayo ng Diyos, ay nasa banig na tayo ng karamdaman. Amen? Mahirap yung ganon. Kaya wag natin uugaliin laging magkakasala sa paningin ng Diyos. A true Christian knows that they are saved. Yung totoong Kristiyano, alam niya na siya iligtas. Amen? Amen. Kasi mga minamahal, yung totoong Kristiyano na reborn. Na reborn siya, nabaptize siya, nabago siyang muli. Ipinanganak siyang muli. Nawala na siya sa kasalanan. Amen? Yung spiritual life niya na reborn. Amen? Dating spiritual sinner, na reborn, naging banal yung kanyang spiritual. Isinilang siya. Ayun ang kailangan ng ating mga baguhang kapatiran na sinabi ko sa inyo kagabi, sa inyong area, sa inyong lugar, kailangan kayo'y isilang muli. Amen? Kailangan kayo'y mabautismuhan sa pangalan ni Jesucristo upang kayo'y magmana ng buhay na walang hanggan. Lahat magsabi, praise the Lord! Amen. Kasi mararamdaman ng totoong Kristiyano na siya ay isinilang muli. Kailangan maramdaman mo yun. Lahat na nabautismuhan, magsabi, praise the Lord. Simula ng mabautismuhan ng bawat isa sa atin, doon nagsimula, magbago ang ating buhay. Amen? Amen. Sino nagbago ang buhay, magsabi, praise the Lord. Tingnan niyo? Pag nagbago ang iyong buhay, meaning ikaw ay candidate to heaven. Patungong langit. Amen? Pakibasa po yan, 1 John 5:13. Dito po sa unang Juan, Kapitulo 5, talatang 13. Ang mga bagay na ito ay isinulat ko sa inyo upang inyong maalaman na kayo'y mayroong buhay na walang hanggan. Sa makatuwid ay ang inyong nananampalataya sa pangalan ng Anak ng Diyos. Amen. Tingnan niyo mga minamahal. Sabi ni John, Unang 1, Kapitulo 5, versikulo 13. Ang mga bagay nito ay isinulat ko sa inyo upang inyong maalaman na kayo mayroong buhay na wala hanggan. Sa makatuwid baga ay sa inyong nananampalataya sa pangalan ng Anak ng Diyos. Sa atin, nananampalataya sa pangalan ng Anak ng Diyos, kay Jesus Christ. Amen. Naunawaan natin yung ating paglilingkod sa Diyos, mga minamahal. Yung paglilingkod natin, hindi take it for granted. Ito'y patuloy sa buhay na wala hanggan. Huwag ka lang atras. Tuloy-tuloy lang. Amen? Amen? Kaya anong sabi dito? We have eternal life through faith to our Lord Jesus Christ. Doon nga sa anak. Sa ikalima, nothing can snatch us away from God's hand. Walang sino mang makakaagaw sa atin. Kapag ka mananatili ang iyong pananampalataya sa Diyos, walang sino man makakaagaw sa atin sa kamay ng mahal na Panginoon. Lahat magsabi, praise the Lord. Totoo yan, mga minamahal. Kahirapan, kawalan, problema, karamdaman, ano pa? Walang makakaagaw o makakakuha sa atin sa kamay ng Diyos. Pakibasa po, mga minamahal.
Roma 8, 38 hanggang 39. Dito po tayo sa sulat ni Pablo sa mga taga-Roma, Kapitulo 8, talatang 38 at 39. 38. Sapagkat ako'y naniniwalang lubos na kahit ang kamatayan man, kahit ang buhay, kahit ang mga anghel, kahit ang mga pamunuan, kahit ang mga bagay na kasalukuyan, kahit ang mga bagay na darating, kahit ang mga kapangyarihan, kahit ang kataasan, kahit ang kababaan, kahit ang alinmang ibang nilalang, ay hindi makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Ima! Tingnan niyo mga minamahal. Alam niyo kung bakit hindi tayo mahiwalay sa kamay ng Diyos? Nananatili tayong tapat sa Diyos. Nananatili tayong sumusunod sa kalooban ng Diyos. Kapag tayo nananatili lagi sa daily life natin, hindi ka mawawala sa kamay ng Diyos. Amen? Hindi pa hihintulutan ng mahal na Panginoon na ikaw ay ma-snatch ni Satanas. Amen? Manakaw ni Satanas. Hindi papayag ang Diyos dahil ikaw ay mahal ng ating mahal na Panginoon. Lahat magsabi, praise the Lord! Ang sabi ng Biblia, mga minamahal, sa huling talata, you cannot be justified by following the law. Tingnan nyo? Hindi pala. Kahit sundin natin na sundin yung law, hindi tayo magiging karapat-dapat pa rin sa mahal na Panginoon. Anong sabi ng Galatians, Kapitulo 1, versikulo 8, pakibasa po muna ito. Dito po tayo sulat ni Pablo sa mga taga-Galacia, Kapitulo 1, talatang 8. Datapwat kahit kami o isang anghel na mula sa langit ay mangaral sa inyo ng anumang ebanghelyo na iba sa aming ipinapangaral sa inyo ay matakwil. Ayon sa aming sinabi ng una, ay muling gayon ang aking sinasabi ngayon, kung ang sino man ay mangaral sa inyo ng anumang ebanghelyo na iba kaysa inyong tinanggap na ay matakwil. Amen. Tingnan niyo mga minamahal. Amen. So, kahit anghel, kahit magagaling na tao, kahit matalinong tao, ang mangaral sa atin at iba sa ating naririnig na ipinangaral ng una sa atin ng ating beloved honorable Pastor Evangelist Willie Estrada Almeda and ating beloved Mama Dear ay itakwil. Meaning mali yung kanilang tinuturo. Amen? Mali yung tinuro na hindi katulad ng tinuro ng ating beloved parents in the Lord. Praise the Lord! Kaya tandaan natin, mga minamahal, hindi tayo pwedeng maging justified for following the law. Amen? Kinakailangan malaman natin yung will ng Diyos. Yung grace niya, actually namatay ang ating mahal na Panginoon, tapos nabuhay siyang maguli para sa atin. Amen? To justify by faith, in Christ we are saved. Amen? Dahil sa sakripisyo ng ating mahal na Panginoon, naging karapat-dapat tayo para sa Kanya. Hindi tayo maging karapat-dapat kung sariling atin lang. Dahil sa Kanya pa rin. Ginawa niya to para sa atin. Yung tayo'y anak ng Diyos, meaning mga minamahal, if we are a child of God, meaning a reborn Christian. Amen? Ipinanganak ka muli, spiritually, physical. Amen? Yung physical, wala na, ganyan na lang yung spiritual life mo, babaguhin ng Diyos. Yung spiritual kasi makasalanan, lilinisin. Ipapanganak ka muli, i-reborn ka spiritually. Amen? Kaya kailangan isilang muli ang isang tao. Pag hindi sinilang ang tao, hindi makapasok sa karya ng Diyos, hindi makakita ng langit. Kaya kinakailangan isilang. Amen? At magsabi, praise the Lord. Tandaan niyo mga minamahal. Yung spiritually, to be sons of God is spiritually true Christian. Amen? Nothing can separate unto us the love of God. Amen? The true Christian cannot lose their salvation. Hindi ka papayag mawala yung salvation mo. Ang totoong Kristiyano. Amen? Amen? Kasi may sealed ka eh.
Sinild ka ng mahal na Panginoon. Yung silyado na yon, nagpapatunay na ikaw ay anak ng Diyos. Huling talata, Ephesians chapter 1, verse 13. At maganda na po yung ating mga mag-aawit at instrumentalist. Makibasa po sa huling talata. Ito po sa sulat ni Pablo sa mga taga-Epeso, Kapitulo 1, talatang 13. Nasa kaniya'y kayo rin naman, pagkarinig ng aral ng katotohanan, ng ebanghelyo ng inyong kaligtasan, nasa kaniya rin naman, mula nang kayo'y magsisampalataya, ay kayo'y tinatakan ng Espiritu Santo na ipinangako. Iba, lahat magsabi, praise the Lord! Praise the Lord! Nagutom na kayo, mga minamahal? Huwag muna, tapos na tayo. Holy Supper natin ngayon, kaya medyo maiksi lang yung oras natin. Tingnan nyo, ha? Sa 13, 1:13, nasa kanya kayo rin naman, pagkarinig ng aral ng katotohanan ng ebanghelyo na inyong kaligtasan, nasa kanya rin naman mula ng kayo'y magsisampalataya, ay kayo'y tinatakan ng Espiritu Santo na ipinangako ng Diyos. Ito'y makukuha ang Espiritu Santo once na mabautismo ang ka sa pangalan ni Jesucristo, tatanggapin mo huling-huli ang Espiritu ng Diyos. Amen? Ang Diyos ang magbibigay sa iyo nito. Kaya kinakalain, lagi ka narito para ibigay, palakasin yung Espiritu na yun na tinanggap mo, lalakas ang iyong physical, lalakas ang iyong pananampalataya, gagaling ang iyong karamdaman, patunay lamang na ang Diyos ay kasama mo. Lahat magsabi, praise the Lord, sa pangunat tamalangin ng ating beloved Honorable Pastor, Evangelist Wellis Radalmeda. Amen? Praise the Lord, maraming salamat po mga minamahal. Tayo po yung mawit. Amen. At yung ngayon lang nakapunta rito sa chapel, yung ngayon lang, kuharin nyo pong ihatid dito sa harapan. At para patanggapin natin ang formal at maunawaan nila kung anong ibig sabihin ng bautismo. Kuhair, kilos kayo dyan. Dito, yung ngayon lang nakapunta sa chapel. Yung galing doon sa Masaya, palapitin nyo rin sa harapan. Para may panalangin natin na maayos. Aking Jesus, tinigning na Amen. Lapit po kayo. Si brother, ilapit niyo po sa harapan si brother. Yung hindi pa po nakatanggap sa mahal ng Panginoon, ilapit niyo po rito sa harapan. Nalilimutan ka, ngunit sa'kin nagpapaalala, aking Jesus. Praise the Lord. Maaasahan mo anumang panahon. Magkulang man ako sa paglilingkod, Jesus, napapatawan mo anumang kasalanan ko. Magitin mo ang iyong pangalan, ikaw ay aking ingatan, pagkat ako ang iyong sandigan, masigit pa sa iyong kaibigan. Di kita pababayaan sa oras na iyong kagipitan. Ang salita mo'y di nagbabago, ako ang Diyos sa buhay mo. Tayo po nasa likuran, mga minamahal, mga kapatid, mga iniibig. Tayo po may Holy Supper. Kaya kausapin niyo po ang mahal na Panginoon upang maging karapat dapat tayo tumanggap ng Holy Supper ngayon. Kung kayo may mga pagkukulang pa o naging bagay na pinagtalunan, patawarin niyo siya at umigay na tawag sa Kanya para mag-take ng Holy Supper. Aking Jesus, napaasahan mo anumang panahon. Habang dumadalangin kayo dyan, mga minamahal, at umaawit ang ating mga choir, samantalayin yung kausapin ng mahal na Panginoon.
Amen. Praise the Lord. Napapatawad mo anumang kasalanan ko. Banggitin mo aking pangalan, ikaw ay aking ingatan. Pagkat ako ang iyong sandigan, masigit pa sa iyong kaibigan. Hindi kita pababayaan sa oras ng iyong kagipitan. Ang salita kong di nagbabago, ako ang Diyos sa buhay mo. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Chorus. Aking pangalan, ikaw ay aking ingatan. Pagkat ako ang iyong sandigan, masigit pa sa iyong kaibigan. Hindi kita pababayaan sa oras ng iyong kagipitan. Ang salita mo'y hindi nagbabago, ako ang Diyos sa buhay mo. Amen. Praise the Lord. Amen. Sa buhay mo. Amen. Praise the Lord. God bless you po, mga kapatid na nasa harapan. Alam ko, natanggap na natin ang mahal na Panginoon, pero ipoformalize natin. Merong 4 na reglamento ng kaligtasan. Tandaan nyo to. 4 na reglamento ng kaligtasan. Ang una, ang pananampalataya. Paniniwala na iisa lamang ang Diyos, kung hindi ang ating mahal na Panginoon Jesucristo. Pangalawa, pagsisisi. Lahat ng tao ay makasalanan. Walang matuwid, wala kahit isa. Lahat ay nangagkasala, hindi nakaabot sa pamantayan ng Diyos. Pangatlo, kinakailangan malinis. Mapatawad yung kasalanan niyon. Ang sabi na Acts 38, mangagsisi ang bawat isa sa inyo at magpabautismo sa pangalan ni Jesucristo sa ikapagpapatawad ng inyong kasalanan. Ika-4, pagtanggap ng Espiritu Santo. Pag kayo patuloy na sumasamba rito, ika-4, ang sabi ng Biblia, pag napatawad ang kasalanan, ay ipagkakaloob naman ng mahal na Panginoon ang kanyang Espiritu Santo sa atin. Magsisi ang bawat isa sa atin at magpabautismo sa pangalan ni Jesucristo sa ikapagpapatawad ng kasalanan. Yung kasalanan pinagsisihan, pag nabautismohan, patatawarin ang kasalanan. Pagkatapos, ika-4, tatanggapin natin ang kaloob ng Espiritu ng Diyos. Amen? Amen po, naunawaan nyo. Sabi ng John 1:12, ang lahat na sa kanya nagsitanggap ay binigyan karapatan maging mga anak ng Diyos, sons and daughter.
karapatan bilang mga anak ng Diyos. Amen? Natanggap natin ng Diyos bilang sariling tagapagligtas, may karapatan tayong tumawag sa langit. Amen? Pero kinakailangan makumpleto natin. Kinakailangan mabautismohan tayo sa pangalan ni Jesucristo sa tubig. Amen? Lahat po tayo dyan. Kayo nasa harapan. Kaya ngayon, tanggapin niyo po ang ating malapanaon, personal, sariling tagapagligtas. Taas niyo po yung kanang kamay. Galing po sa puso, mga kapatid. Sabihin niyo po, Amang banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan ni Jesus, mahal na Panginoon, patawarin mo po ako sa aking mga kasalanan, simula sa aking pagkabata hanggang sa mga oras na ito. Mahal na Panginoon, ako po'y nagsisisi sa lahat ng aking kasalanan. Maraming salamat po sa ebanghelyo ng kaligtasan na aking narinig. Mahal na Panginoon, pumasok ka sa aking puso, linisin mo ng iyong dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo ng dahil sa akin. Mahal na Panginoon, tinatanggap kita bilang sarili kong tagapagligtas, Diyos at Hari at Panginoon ng aking buhay. Sa pangalan ni Jesus na aking tinanggap ngayon magpakailan pa man. Amen. Opo, dakilang Diyos, samang banal sa pangalan ni Jesus, kami po manalangin sa inyo. Mahal na Panginoon, lahat ng tumanggap sa iyong dakilang pangalan sa iyong harapan sa oras na ito, sulat mong kalapangalan sa aklat ng buhay, ligtas mo sila sa panakalamamahal sa buhay, gawin mo silang tunay na Kristiyano sa gawat katotohanan. Nawa itong simulain ng kalang paglilingkod sa iyo, sa panganadalangin namin malapastor, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Pwede na po tayong bumalik sa ating upuan at tayo manalangin sa ating mga karamdaman bago tayo tumuloy sa ating Holy Supper. Yes, amen. Ihanda niyo po yung robe para sa kanila, para sila'y mabautismuhan ngayon. Amen. Bago umuwi, magpabautismo po kayo sa mga galing sa ating Bible study. Amen. Praise the Lord. Tayo po'y dumalangin. Opo, dakilang Diyos, amang banal sa pangalan ni Jesus, mahal na Panginoon, sa panganadalangin ng mahal na Pastor Willis Radalmeda, the time prophet of living God, dumadalangin kami sa iyo, mahal na Panginoon, anumang kailangan namin kapatid, ang bawat isa sa amin na narito na ikaw nakakita na aming akbangin sa bawat oras. Patawarin kaming mainam mo, Diyos, lutasin mo aming problema, pangunahan, gabayan, pangawakan mo kami sa aming mga tungkuling espiritual na iniatang mo sa aming balikat, mahal na Panginoon, sa aming paglilingkod sa iyo. Lutasin mo, mahal na Panginoon, maging problema namin sa trabaho, sa pinansyal, mahal na Panginoon, sa bawat oras ng aming buhay, ikaw nawa maluwalhati, O Diyos. Pangawakan mong mainam ang bawat isa sa amin sa pangalan ni Jesus. Answer the prayer, O God. Solve the problem, mahal na Panginoon, ng aming mga kapatiran. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Patong po natin ating kanang kamay sa ating ulo. At yung isang kamay na kataas o kung saan may karamdaman, patong yung kaliwang kamay sa karamdaman. At sabihin mo, di mo yung karamdaman, ano man nararamdaman mo sa katawan. Ang may gawa niya masamang espiritu. Kaya sabihin mo, di mo yung karamdam, di mo yung sakit, di mo yung cancer, di mo yung rayuma, di mo yung arthritis. Lumayas ka sa akin sa pangalan ni Jesus. Yan ay gawa ng masamang espiritu. Kaya pa itataboy natin sa kapangyarihan ng mahal na Panginoon. Opo, dakilang Diyos, samang banal sa pangalan ni Jesus. Demons of cancer, sabihin niyo, demonyo mga karamdaman, lumayas ka sa akin sa pangalan ni Jesus. Demons of arthritis, demonyong sakit sa puso, demonyong high blood, demonyong palulbaybay, demonyong beliefs and doubt, lumayas ka sa akin sa pangalan ni Jesus. Demons of cancer, TB, leukemia, diabetes, demonyong bulag, demonyong unbelief, cast out, cast out, cast out, demonyong high blood, cast out, demonyong sakit sa puso, cast out, cast out, cast out on me in Jesus' name. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Demonyo mga diabetes, cast out. Cast out on me. In Jesus' name. Amen and amen. Praise the Lord. Dahil ba'y tumayo, mga minamahal, yung mga katalon, tumalon ng 3 times. Yung hindi naman, dyan na lang kayo sa inyo po. Sumigaw na lang tayo ng hallelujah, praise the Lord, 3 times that. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. God bless po. Kayo po pong saglit.